Morning, good morning, good morning. Eto, sana daw po, good morning po lahat yung i-greet natin kasi sabi nga nila pag good morning yung laging greet natin is andun lagi yung fresh ng mind. Di ba? Kasi pag good morning, nandun yung utak mo, naka-recharge pa yung utak mo, yung physical po natin na pangangatawan, naka-recharge po yan. Kaya maganda na kahit na gabi, good morning yung ibabati natin. So, ayan. Bago po tayo mag-start sa gathering na po ito, mas maganda po na umpisahan po natin sa isang panalangin para po makahingi po tayo ng guidance and blessings po ni Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Panginoon, ang pagsasama-sama naming ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat sa iyong walang hanggang awa at paggalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagtitipong ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Salain mo ang aming mga isip sa anumang hindi kaaya-aya at kaisipang hindi mabatid. Linisin mo ang aming mga dila sa mapapait na salita at pahayag na makakasakit sa aming kapwa. Dalisayin mo ang aming damdamin na mapagtanim ng galit. Alisin ang hindi banal at nagpapabanal. Pagaanin mo ang aming mga kamay upang sapuhin namin ang mga balikat na may pasan at daupi ng mga palad na nanginginig. Tanggalin mo ang puwing sa aming mga mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. Alisin mo ang mga balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nagkukubling hinanakit at kahilingan ng aming mga kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pang-amoy na sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan at upang malanghap namin ang samyok ng mababangong pananalita at pagpapahayag. Gabayan mo ang pagtatapos ng pagtitipong ito. Gabayan mo ang aming mga hakbang. Nang matyak naming ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda. Huwag mong hayaang kami ay maglakad ng mag-isa o di kaya'y mga pasadilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming hiling. Ito ang aming pasasalamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan po, unang-una po sa lahat ay magpapakilala po ako muna sa inyo kasi marami pong baguhan po dito. Ako po si Marilo Alejo po, isa po akong teacher dito po sa Pangasinan. So, wini-welcome po lahat ng mga nandito po ngayon sa Zoom, lalo po sa mga bago. So, welcome po sa Savior's Power for System. Ayan. So, excited na ba kayo? Kasi ang pagkakalam ko ay sobrang lupit yung speaker natin ngayon. Ang bago po lahat, isa-shout out po yung mga names ng bawat team natin. So ito yung mga nandito ngayon na participants, na mga business partners natin. I-chat nyo lang po dito sa chat box yung yung pangalan ng grupo nyo para po ma-shout out po. So, wait lang, hindi ko mabasa yung mga chat nyo. Ayan, Team Blaze. Hindi ko mabasa. Nalilate yung Glorious. Ayan, yung Team Glorious. Survivor. Andiyan yung Haven. Tiger. Payaman. Kung sino yung hindi magchat, hindi ko mag-shout out. Team Believers, Light of Dream. Dami pala ng team natin. Ano pa yung mga team nyo? Speed Creator, Light of Dream. Siyempre, andyan yung Warriors.
Iba pa nagchat na nga. Perseverance, syempre. Ano pa? Ano pa yung mga skill? Paki-chat na lang. Okay. So, excited na po ba kayo na marinig yung speaker? Bago po ang lahat, ano ko muna, sabihin ko muna yung mga rules kasi bawat activity, meron tayong rules na sinusunod para maayos yung gathering natin. Ano po yung rules po? Paki-show po sa screen. Pwede ano po yung rules po, babasahin ko po. Hindi ko po kasi na-save. Thank you po. Hello? Hello po. Pwedeng paki-flash po yung rules po natin. Okay po. So habang hinihintay po natin yung rules, pwede po kayong mag-chat po sa chat box. Yung mga hindi ko po nabasa kanina na pangalan po ng team nyo, pwede pa po para po ma-shout out po. Ayan, baka may mag-present ng kakanta muna habang hinihintay natin yung rules. Ayan, ako na Team Believers. Ako na. So ayan po, itong mga rules po natin, unang-una po ay mag-rename po kayo kasi po para malaman natin kung saan kayo belong. Okay? So make sure na nasa convenient po kayo na place para po makafocus tayo ng maayos, para po ma-absorb natin ng maayos yung ibabagsak ng speaker. At saka sana po ay iwasan natin yung place na maingay. Hindi po tayo palipat-lipat sa ating pwesto. And then, bawal po ang nakahiga. At bawal din po ang walang damit or nakasando. At saka bawal din po yung natutulog. Kasi nga, nasa gathering po tayo, wala po tayo sa labas, wala po tayo sa kali, kaya bawal po ang nakahubad at nakasando. Act as professional. And then siguraduhin nakamute po ang inyong audio para po maiwasan po ang distractions sa speaker. Kasi po, pagka nakamute po kayo, madidistract po yung speaker po natin. And then make sure na connected po yung inyong audio kasi nandito po tayo para po matuto, para malaman kung ano yung pasikot-sikot ng negosyo. Kasi alam ko, I'm sure na maraming ibabagsak ngayon sa atin yung malupit na speaker natin. And then, bawal naka-off cam as respect sa ating speaker. Kasi mas maganda kung naka-on cam po tayo para makikita niya yung kagandahan at kagwapuhan natin. Diba? And then, tapusin ang Zoom meeting, trainings, or gathering. Kasi
kung inumpisahan mo, dapat tapusin mo. Sayang naman, di ba? Kagaya ng panunod ng pelikula. Kung hindi mo natapos yung pelikula, useless. Hindi mo alam yung ending. Di ba? So, ganun din dito sa gathering natin. And then, kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect, keep distance lang po para ito, mas maganda na na-disconnect yung audio kasi nagkakaroon po ng echo. So, mas maganda po na magkahiwalay muna kayo mga mag-asawa dyan. So, mag-break muna kayo pansamantala. Joke lang. And then, ano pa yung last? Hindi ko mabasa. Ito. Keep breathing sa chat box. Kung ano man po yung maririnig nyo sa speaker natin na natatandaan nyo or yung nakaka-inspire, pwede nyo pong i-chat dun sa chat box natin. So, yun po yung mga rules natin. Sana po sundin po lamang yung rules. And then, excited na po ba kayo? Kasi ako excited na eh. Excited na akong makilala kung sino yung speaker. So, ito, papakilala ko na po yung speaker natin. Ito yung speaker kasi natin, sobrang dami ng award. Kung sa sobrang dami ng award niya, kung isa-isahin ko, aabot tayo ng siyam-siyam dito. Di ba? Baka abutin tayo ng umaga eh. So, ito, ang sasabihin ko na lang na award niya is yung mga major award, yung mga bigating award. Pag bigating award ang pinag-uusapan, bihira lang yung nakaka-hit. Di ba? Kasi kung goal getter ang isang tao, ibig sabihin masipag. Wala naman yatang goal getter na tamad eh. Di ba? So, ayan. Yung speaker natin, isa siyang Fast and the Furious. And then, isa din siyang Too Fast, Too Furious. O, di ba? Yung dalawang award na yon bigatin na yon. Ito pa, palupit ng palupit yung award niya eh. Isa siyang Car Achiever. Susunod na award niya, ito yung gustong-gusto ko dito. Millionaires Club. Saka ito yung pinaka-favorite ko dito. Isa siyang Uno Top Earner. Di ba? Yun yung gusto kong i-hit, yung Uno Top Earner. Kasi kung na-hit mo yung Uno Top Earner, ibig sabihin, lahat na ng gusto mo, lahat na ng pangarap mo, lahat ng gusto mong bilhin, mabibili mo. Kasi marami ka ng income nun, Uno Top Earner, di ba? So, yun yung speaker natin. Ito, papakilala ko na, isa lang naman siya na founder or ina ng Perseverance. No other than Natalie Furcado. Yan. Kala ko sasayaw ako, hindi ako marunong sumayaw eh. So, yun. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nandito ngayon sa Zoom. So, tingnan ko lang ha kung ilan ba tayo. Nasa 66,000. Grabe, no? 66,000. Pero, yung iba parang malungkot. Bakit ganun? Parang malungkot kayo. Alang ha, gusto ko kasi nakikita ko kayo eh. Yan, tingnan ko muna kung sino yung malungkot at sino yung masaya. Sino yung nararamdaman. Sino yung nakataas. Pero nakatingin sa, sa alapaap eh. Nakatingin sa kawalan. Ayan, dami nating bago. Ay, teka lang, tanong ko lang muna. Meron ba ditong hindi pa member? Kung hindi ka member, pwede pong pa-chat ako. Kung meron ditong hindi pa member, pa-type po ako ng 1 para malaman natin kung sino pa yung mga hindi member. Para malaman ko kung paano natin gagamayin yan, yung mga hindi pa member. Meron ba? Wala bang hindi member dito? So lahat to member. Tama? Lahat ba member dito? Wala ditong nakalusot na hindi member. Feeling member daw. Meron ba ditong feeling member?
O meron ba ditong bagong-bago, kahapon lang, kanina lang? Meron bang ganon? So type mo nga kung bago ka ngayon, hello sa'yo. Type 1 sa mga bago. Nako, may bago. Ang daming bago. Ang daming bago. Dalawa. More than one. Dalawa lang yung nag-type eh. Meron pa ba? May bago pa ba dito? So, lahat at least bago, no? At least member. So, ibig sabihin, lahat ng nandito ngayon, member. Bago. Bagong balik ba to si FJM? Team Payaman? Nag-type siya ng 1 eh. So, ibig sabihin, lahat ng nandito sa Zoom, member. Okay? Wala ditong hindi member. Tama? Baka mamaya, meron ditong hindi member, nakalusot. Wala naman, ano? So, lahat po ng pag-uusapan natin, tanong ko lang sa inyo, ano bang gusto nyo? Diretsahan o paligoy-ligoy? Type mo dyan kung gusto mong magpaligoy-ligoy tayo or gusto mong dumiretso tayo. Punto for punto, di ba? So, type mo dyan, diretsahan o paligoy-ligoy? Parehas pa, naku, gulo nun ah. Sino dito yung gusto ng diretsahan? Yung wala nang paligoy-ligoy. Kumbaga sa kung pupunta ka ng Baguio, sumakay ka ng bus papuntang Baguio. Huwag ka nang pumunta ng Laguna, ng Batangas. Kasi papunta ka ng Baguio eh. 'Di ba? So anong gusto mo? Diretsahan o paligoy-ligoy? Bullseye, diretsahan. So tingnan natin kung sino yung mas marami na isasagot. Kung diretsahan, mas maraming diretsahan tayo. Kung mas maraming paligoy-ligoy, di pa paligoy-ligoy tayo. Pero dahil maraming nagchat-chat ng diretsahan, so diretsahan tayo ngayong gabi na to. Okay? Lahat po ng maririnig nyo ngayong gabi na to, kailangan i-take mo siya as positive. Okay? Kasi ito yung kailangan mong marinig. Kasi ito yung makakatulong sa negosyo na ginagawa natin ngayon. Luma ka man, leaders ka man, bago ka man, makakatulong sa'yo to. At dapat, meron kang notebook, meron kang ballpen, para at least lahat ng matututunan mo, i-take down notes mo. Napaka-importante po na meron tayong ballpen and meron tayong notebook. Okay? So mag-share lang ako ng screen. Para ngayon pa lang, ako'y sobrang nauuhaw na. Yan. Nakikita po ba ang aking PowerPoint? Kinakabahan ka, JC, ko kaya dito? Okay. Ready na ba kayo? Pakitype nga kung ready ka na. Please type ready. Ready na po ako. Ready ka na ba? Mukhang walang ready ah. Naku, hindi ako magsisimula pag walang ready. Ibig sabihin, mamaya hindi nyo pa ready na matanggap lahat ng ko dito, sasabihin ko. Hindi pa kayo excited. Grabe oh. Smile muna kayo, ang lulungkot nyo eh. Baka magkaiyakan pa tayo dito. Ano ba, gusto nyo ba matuto o magkaiyakan tayo? Mag-smile naman kayo dyan. Kasi kinakabahan ako, kaya mag-smile kayo. Kasi pagka hindi kayo nag-smile, kayo magtatak dito. Sige. Yan. So, ang dami ng ready. Ready na daw sila. So, yan. Magpapakilala lang po muna ako bago ako mag-start ng topic. Off daw muna siya. Akala ko siya yung natutulog. Off muna ako, matutulog ako. Hindi pala. Yung anak niya. So, yan. Pakilala lang po ako. Pangalan ko po, Natalie Horado. Formerly accounting staff po. So dati lang din po akong empleyado kagaya mo. Kung empleyado ka ngayon, pareho lang po tayo. Okay? So ito po yung mga awards na to. So nasabi na rin naman yan ni Ma'am Malu. So hindi ko na rin iisa-isahin. Go to next na tayo agad para mabilisan, 'di ba? Kasi diretso na eh. So yan po yung dati kong work sa Abenson po for 9 years, accounting staff.
Hindi po madali ang maging accounting staff. Marami ka pong boss, marami kang deadlines, marami nag-uutos sa'yo, 'di ba? Sobrang ano yan, overtime. Then, di ka pwede magreklamo. Sobrang hirap po ng accounting staff. Kaya ikaw, kung nagtatrabaho ka ngayon, alam ko, mahirap din yung trabaho mo. Pero kung pabanjing-banjing lang ang trabaho mo, swerte mo. Yun. So, 9 years, ayan. In 9 years na ginagawa ko yung trabaho ko, biruin mo yung napakasipag ko dyan, dedicated ko, napaka-loyal ko, okay lang sa akin mag-OTY. Ayokong nalilate ako kasi syempre pag late may bawas. Pagka maaga, walang dagdag. 'Di ba? So dahil syempre kaya tayo nagtatrabaho kasi kailangan natin ng pera. So no choice tayo. Pag wala kang choice, trabaho ka talaga. 'Di ba? So nagtrabaho ako for 9 years kaya lang nakita ko yung negosyo. Shinare sa akin ng katrabaho ko lang din. Kita ko lang kung sino nag-share sa akin So yan, si Upline Bench po yung nag-share sa akin ng business. Siya yung nag-explain sa akin ng business. Nung nakita ko yung negosyo, dahil naghahanap talaga ako ng pagkakitaan, naghahanap ako ng extra income, sabi ko sa kanya, kahit wala akong idea dyan, subukan ko yan. Sinubukan ko siya, ginawa ko siyang part-time for 2 years. Kaya kung part-time ka ngayon, okay lang yan. Hindi naman importante kung part-time or full-time. Ang importante, ginagawa mo ng tama yung negosyo. Ang importante, seryoso ka sa negosyo. 'Di ba? So yan. Pero ngayon, hindi na ako nagtatrabaho. Dito na lang ako sa bahay. Online business na lang talaga yung ginagawa ko. Ito na lang talaga yung pinagkakitaan ko. So yan, napaka-convenient nito kasi biruin mo, nasa bahay lang ako, pero kumikita. 'Di ba? Gusto mo ba yon? Nasa bahay ka lang, pero kumikita. 'Di ba? Kung ano ka ngayon, part-time ka lang ngayon, kung ako sa'yo, gustuhin mo yung ganito. Wala kang boss, hawak mo oras mo, pwede kang kumita kung magkano yung gusto mong kitain. 'Di ba? Napakaganda ng negosyo natin. So yan, let's start. Yan. So ang topic ko po ngayon, napakaganda. Formula to Success in Savior's Power Force System. Pero syempre, bago ko start yung topic ko, gusto ko lang malaman nyo or gusto kong iset yung mind nyo na regarding sa negosyo natin, rejection is normal. Okay? Kung ikaw nakaka-counter ka ngayon ng rejection, bago ka man, luma ka man, kung ano man ang estado mo ngayon at na-encounter mo yung rejection, ginagawa mo na yung negosyo natin, na-encounter mo yung rejection, maraming nagtatawa sa'yo, maraming hindi naniniwala sa'yo, maraming nagdududa sa'yo, di ba? Lahat ng, baka nga mamaya, mag-anak mo pa yan, kaibigan mo pa yan, kakilala mo pa yan, katrabaho mo pa yan, kung nire-reject ka nila, kung hindi sila naniniwala sa'yo, kung nagdududa sila sa'yo, okay lang po yan. Part po yan ng negosyo natin. Rejection business po tayo. Okay? Lahat po ng negosyo, kahit hindi itong negosyo natin, negosyo po sa labas, mga traditional business, nare-reject din po yan. Sa trabaho mo, nare-reject ka rin. 'Di ba? So, gaya ng bigyan ko na lang kayo ng sample. Lagi nating sinasample dito is yung Jollibee. 'Di ba? Yan, Jollibee. Kapag pumasok ka sa Jollibee, 'di ba hindi naman lahat na pumapasok sa Jollibee kumakain? 'Di ba yung iba humihingi lang ng tissue? 'Di ba yung iba nakiki-CR lang? 'Di ba yung iba nakikiupo lang? Pero nakita mo ba na umiyak si Jollibee? Nakita mo ba na may pumasok at humingi ng tissue, paglabas umiyak si Jollibee? 'Di ba hindi naman? 'Di ba hindi naman ganon? So kahit na meron pumasok diyan at hindi kumain, okay lang 'yon. Hindi nagagalit yung manager, hindi nagagalit yung guard, 'di ba? Hindi rin nagagalit si Jollibee. 'Di ba? So halimbawa sa pagpara mo ng sasakyan, ng jeep, ng bus, hindi naman lahat ng pinara mo, 'di ba, huminto sa'yo? 'Di ba? Hindi lahat ng pinara mo huminto sa harapan mo. So rejection pa rin 'yon, 'di ba? Hindi rin lahat yung mga sample, mga lalaki, hindi naman lahat ng niligawan nyo umuo sa inyo. 'Di ba? So hindi lahat ng gusto mo is magsasang-ayon sa'yo. Kasi sa labas, kahit hindi ka magnegosyo, kahit hindi mo gawin itong negosyo natin, sa labas nare-reject ka po. So ang rejection po is normal. Normal po sa atin yan, lalong-lalo na sa negosyo natin. So ang kailangan mo lang
i-embrace mo yung rejection, mag-iset mo yung mind mo na meron at meron talaga na hindi sasali sa negosyo natin. Kasi hindi po lahat ng makakausap natin may intindihan yung negosyo natin. Hindi lahat ng makakausap natin gustong subukan yung negosyo natin. Kaya okay lang yan. Kasi ang gagawin mo lang dyan, i-take mo as positive. Kailangan mo talagang ma-encounter yung rejection para matuto ka, 'di ba? Para ma-enhance mo yung sarili mo, makapag-adjust ka. So, kailangan talaga nare-reject tayo. Part po yan ng negosyo natin. So, nandito ka sa negosyo na yon na to, kailangan matanggap mo na sa sarili mo, maset mo na yung mind mo na rejection business po tayo. Okay lang po yan. Lahat po ng naging milyonaryo dito, lahat po ng kumita dito ng kalahating milyon, 1 milyon, lahat po sila nare-reject. So, hindi lang po tayo yung nare-reject. Lahat po sila, pinagdaanan po nila yan. Yung, kahit nga ngayon, nare-reject pa rin sila. Pero still, tinutuloy pa rin nila yung negosyo. Ginagawa pa rin nila ng tama yung negosyo. Kasi nga po, yung rejection, normal na po yan. Dapat matanggap mo lang siya at matake mo lang siya as positive. Okay? So, yan. So, dito sa negosyo natin, kailangan, Batman at Superman ka. Bakit Batman at Superman? Okay? Kasi, kailangan mong maging bato at manhid. Maging bato at manhid ka sa lahat ng mararanasan mo, sa lahat ng may encounter mo na rejection. Sa lahat ng may encounter mong negative, sa lahat ng hindi sasali sa'yo, kailangan mo lang maging batot manhid para hindi ka magdamdam, para hindi ka mag-emo, 'di ba? Kailangan lang matanggap mo siya ng buo sa kalooban mo. Kailangan lang maset mo yung mind mo na part siya ng business. So kailangan mong maging batot manhid. Lagi nga yan sinasabi ng mga mentor natin na sa negosyo na to, kailangan talaga batot manhid ka para hindi ka nag-iimo. Kasi yung iba, ma-reject lang. Isang araw lang siya na-reject, or isang beses lang siyang na-reject, buong maghapon niya, nasira na. Isang beses lang siya na-reject, buong maghapon niya, nag-imo na. 'Di ba? So, kailangan dito, maging batot manhid ka. Kasi, marami ka talaga ma-encounter dito na negative. Pero okay lang yun, kasi yan yung magpapatibay sa'yo eh. Kung hindi ka makaka-encounter ng negative, hindi ka matututo. So, dapat i-take mo as positive yun na maka-encounter ka ng mga, dapat nga gustuhin mo na marami kang ma-encounter na negative or marami kang ma-encounter ng mga ayaw sumali. Kasi doon ka makakapag-adjust Doon ka matututo. Kung paano mo sagutin yung mga yung mga tanong nila, 'di ba? Yung mga rejection nila, paano mo i-handle, 'di ba? Para pag marami ka ng tao at naranasan din nila yung rejection, alam mo kung paano mo sila papayuhan. Kaya ikaw mismo, kailangan mong pagdaanan yung rejection. Okay? And kailangan mong maging batot manhid sa mga nararanasan mo dito. Kumbaga, enjoy mo lang yan. Yan kasi yung magiging fuel mo dito Kumbaga, yan yung magiging vitamins mo para ituloy-tuloy, para maging maging matibay ka dito sa negosyo natin. Okay? So, kailangan maging Batman at Superman ka. Marami ba ditong Batman at Superman? Mga batot manhid na? O papunta pa lang doon? Ayan. So, ito magandang sample din to. Okay? 'Di ba, napapansin nyo ba yung mga nagtitinda ng taho at ng balot? 'Di ba yung mga nagtitinda ng taho, sumisigaw yan, taho, simula umaga hanggang di ba, hanggang maubos yung tinda niya. Taho, 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 hanggang hapon yun, di ba? Wala silang kapaguran. Yung balot, simula hapon, di ba? Minsan, simula hapon hanggang madaling araw, di ba? Balot, 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 di ba? Pero wala silang pakialam kahit na bumili ka man o hindi. Yung iba, tumitingin na sa tinda nila, di ba? Yung iba, nakikiusyoso lang, nagtatanong lang kung magkano, pero hindi naman bumibili. Meron ka bang nakita na magbabalot or magtataho na may nagtanong sa kanya at hindi bumili at umuwi? Alam mo yun, may nagtanong sa kanya, nireject siya, hindi bumili, umuwi siya. May nakita ka ba ganon? Yung nag-imo na magbabalot at nag-imo na magtataho. Di ba wala naman? So sila,
everyday na ginagawa nila yung business nila, yung tindahan nila, di ba? Sigaw lang sila ng sigaw hanggang maubos yung paninda nila. Di ba wala silang pakialam kung may bumili o wala. Basta dire-diretso lang sila, tuloy-tuloy lang sila sa pagsigaw ng paninda nila. Di ba? So, dapat ganun din tayo. Di ba yung paninda mo, yung negosyo mo, isigaw mo lang yan, dire-diretso ka lang. Dapat wala kang pakialam, sumali man yan o hindi. Dapat ipakita mo yung negosyo mo. Sabihin mo, isigaw mo, i-share mo. 'Di ba? Dire-diretso ka lang. So, i-share mo na sa maraming tao. Dapat wala kang pakialam kung sumali man siya o hindi. Ang importante, na-share mo yung business natin. Ang importante, napakita mo yung negosyo natin. Okay, dapat maging tularan natin yung mga magbabalot at yung mga magtataho na dire-diretso lang sila sa pagsigaw ng kanilang paninda hanggang sa maubos yung paninda nila. Di ba? In the end naman, nauubos pa rin yung paninda nila kasi nga dire-diretso lang sila. Tuloy-tuloy lang sila. So, ganun din tayo. In the end, sa kakasigaw mo, sa kakashare mo ng business, in the end, marami pa rin sasali sa'yo. Meron mang hindi sumali, okay lang yan. Basta tuloy-tuloy ka lang. Meron at meron sasali sa atin. Meron at meron makakaintindi ng negosyo mo. Meron at meron naghahanap ng mga ganitong klase ng opportunity. Lalo na sa panahon ngayon na pandemic. Marami ngayon talaga na naghahanap ng magandang opportunity ng online business kasi nga trending ngayon ng online business eh. 'Di ba? So it's up to you kung paano mo talaga isisigaw yung paninda mo eh. Kung paano mo ipapakilala yung paninda mo, yung negosyo mo eh. 'Di ba? So kailangan lang kailangan lang magtuloy-tuloy ka talaga dito. Huwag kang mapagod sa pagsigaw ng iyong negosyo. Huwag kang mapagod sa pag-share ng business. Huwag kang mapagod sa pakikipag-usap. Kailangan ituloy-tuloy mo lang siya. Okay? Yan. So yun nga, be consistent. Be consistent sa lahat ng ginagawa mo. 'Di ba? Be consistent sa pakikipag-usap sa mga tao. 'Di ba? Be consistent sa pag-share mo ng business. 'Di ba? Be consistent kung ano man kung paano mo siya, dapat araw-araw mo siyang ginagawa. Hindi kasi pwede na ngayon, bukas ka, tas bukas, sarado yung negosyo mo. 'Di ba? Para kang nagpapainin ng bigas, nagluluto. Pagka yan, patay hindi yan maluluto. Pero kahit na pag yan, tuloy-tuloy, kahit mahina lang, pero tuloy-tuloy, maluluto yung yung bigas mo. 'Di ba? Maluluto yung kanin mo. Kaya dapat dito, be consistent ka lang sa ginagawa mo. Okay? So, saan ka ba dapat maging be consistent? Ito na yung ating topic. So, yung kanina, intro lang po yun. Saan ka ba dapat maging consistent? Number 1, dapat maging consistent ka sa presentation mo everyday. Yes, maging consistent ka sa presentation mo everyday. Kailangan araw-araw, meron kang 10 kinakausap. Kung kaya nga na mas marami, mas maganda. Di ba yung top 1 nga natin eh? Di ba yung best director natin, grabe, ang dami yung kinakausap. Iba po yung kinakausap. Iba rin po yung yung nagpapasa ka lang ng link. Kasi pag nagpasa ka lang ng link, hindi mo naman na-explain yung business, hindi mo naman niya nakausap, hindi po yun counted. Okay? Ibig sabihin ng presentation kasi, as in, na-explain mo yung business sa kanya. Na-share mo yung negosyo mo. So, dapat, maging consistent ka kasi nga, numbers game tayo eh. Paramihan tayo ng kausap. Yung top 1 natin, yung best director natin, kung bakit naman kasi napakadami niyang direct. Di ba? Alam ko ngayon, nadoble pa yata yung direct niya at nasa 16 na yata or more than pa. Grabe, no? So, bakit niya nakuha yun, yung ganong direct? Bakit ganun karami yung direct niya? Ano ba yung ginawa niya? No? Kasi marami po siyang kausap. Malamang hindi lang po yan 10 sa isang araw yung kinakausap niya. Kasi balita ko, pag nagsisend siya ng link, yung mga chinachat niya is sa umaga pa lang, 30 na umaga, tanghali, hapon, gabi. Biruin mo yung kung 30 yun, ibig sabihin meron siyang 120 na nagchat-chat or nakakausap. 'Di ba? Kahit nga lang dun sa nag-send yung chinat niya na 120, kahit nga lang ang makausap niya dun 10.
Sa isang araw, biruin mo yun. Makausap mo lang 10 sa isang araw. In 30 days, meron ka ng 300 na nakausap. 'Di ba? Imposible na wala kang mapasali sa 300. 10% na lang ng 300, ilan yun? Kahit na 30 person lang in 1 month ang napasali mo, grabe. 'Di ba? So, kailangan be consistent. Damihan mo po yung kausap mo. Damihan mo kasi baka mamaya, na-chat mo lang, nag-send ka lang ng link, feeling mo, ang dami mo nang nakausap. Tapos sasabihin mo, ay walang nangyayari, walang nagre-reply. Hindi naman kasi counted yung mga hindi nag-reply. 'Di ba? Ang counted kasi dito is ang usapan dito is yung na-sharean mo ng business, yung nakausap mo talaga. Yung na-video call mo, 'di ba? Yung na-explain mo ng negosyo, yung nakapaglatag ka, kahit nga verbal lang 'yan eh. Basta kaya mo siyang explain yung business, kahit na verbal lang 'yan, mapapasali mo 'yan eh. Mapaintindi mo lang yung negosyo sa kanya, makahanap ka lang ng magandang diskarte, 'di ba? Kasi nga, 'di ba, yung top 1 nga natin galing eh. Talagang nakakatuwa lang din na biruin mo verbal lang pero napapasali niya. 'Di ba? At bago pa siya, bagong-bago. Kaya kung ako sa inyo, hingi na kayo ng tips sa kanya. Kailangan talaga dito pagka sino magaling, doon ko humingi ng tips eh. Pag alam mong magaling, i-chat mo na 'yan. 'Di ba? Willing na willing 'yan na magbigay ng advice or magbigay ng strategy. Kaya wag po tayong mahiya sa mga magagaling dito. Lalo na yung mga best director natin kasi meron niyang mga strategy. So yun, number 1, maging consistent po tayo sa pag-present ng business. Araw-araw po. So wag mong isarado yung wag kang parang palitaw na lulubog lilitaw. Okay? So dapat araw-araw mong ginagawa yung negosyo mo. Parang trabaho mo. Trabaho mo nga araw-araw mong pinapasubukan eh. 'Di ba? So kahit di ka nga yumaman diyan, pumapasok ka pa rin eh. Pero sa trabaho natin, no work, no pay. 'Di ba? Pero ang sipag mo, araw-araw mo siyang ginagawa. So dapat dito, etong negosyo mo na to, dito kayo yaman eh. So dapat ito, gawin mo din siya araw-araw. Kumbaga, bigyan mo rin siya ng time. Kung yung trabaho mo, binibigyan mo ng oras, ito dapat bigyan mo rin ng oras. Kasi sarili mo tong negosyo eh. Yung trabaho mo, negosyo yan ng boss mo. 'Di ba? Etong ginagawa mo, negosyo mo to. Diyan sa trabaho mo, ang payayamanin mo yung boss mo. Dito sa negosyo natin, ang payayamanin mo, sarili mo. So ano bang gusto mo? Payamanin mo yung boss mo o payamanin mo yung sarili mo? Na ang makikinabang pamilya mo. 'Di ba? So number 1, be consistent. And number 2, kung gusto mong umasenso, bawal ang maarte. Opo, bawal po ang maarte. Wala po akong nakitang naging mayaman na maarte dito sa negosyo natin. Lahat dito palaban. Kailangan dito palaban, malakas ang loob mo, 'di ba? Yung tipong talagang paglalaban mo yung paglalaban mo yung pangarap mo bawal arte-arte dito. Ibig kong sabihin dito, baka mamaya kasi ginagawa mo lang yung negosyo kung kailan mo lang gusto. Ginagawa mo yung negosyo pagka convenient lang sa'yo. Pag hindi ka tinatamad, pagka sinisipag ka lang, kung kailan lang nasa mood ka, baka ganun mo lang ginagawa yung negosyo. Baka pagka ayaw mong gawin yung business, tinatamad ka, inaantok ka, hindi mo na ginagawa yung business mo. Siguro baka mamaya may papakausap sa'yo yung mga tao mo, tapos tinatamad ka, hindi mo na ginagawa kasi tinatamad ka. 'Di ba? So dito dapat walang arte-arte talaga sa katawan. Babae ka man o lalaki ka, dapat bawal maarte po dito. Lalo na kung lalaki ka tapos maarte ka, ang pangit nun. 'Di ba? Kailangan dito palaban ka. Kailangan dito wala kang pinipili. Kahit nasaan lugar ka, kahit nga minsan masama pakiramdam mo, kung gusto mo talagang gawin yung business, 'di ba magagawa mo pa rin eh. 'Di ba? So dito, wag mong baka mamaya kasi iniisip mo, nahihiya ka, hindi mo sila kakilala, 'di ba? Baka mamaya iniisip mo kagad, kumbaga pinapangunahan mo na yung mararamdaman ng kakausapin mo, ng i-sharean mo, baka iniisip mo kasi kaagad, baka hindi ka nila kausapin, baka hindi nila pakinggan yung explanation mo, baka ang dami mo ng baka-baka, 'di ba? Ang dami mo nang iniisip, ang dami mo na kagad
Kumbaga pinapangunahan mo yung mararamdaman ng kakausapin mo. So dito dapat lahat sinusubukan mo. Go ka lang ng go pagdating sa negosyo natin. Subukan mo yung lahat ng pasikot-sikot, kung saan ka magaling. Hanapin mo yung yung galing mo. Tanggalin mo muna yung arte mo, isang tabi mo yung arte mo kasi wala namang yumaman na maarte talaga eh. 'Di ba? Lahat ng yumayaman palaban talaga at malakas ang loob. So dapat dito, kung mahiyain ka, kailangan dito unti-unti ibaguhin mo na 'yon. Unti-unti mag-adjust ka na kasi gusto mong yumaman eh, 'di ba? Kung gusto mong yumaman, i-adjust mo yung sarili mo. Kung alam mo yung kahinaan mo, kailangan unti-unti baguhin mo 'yon. Wala namang ibang niyan eh, magbabago diyan eh. 'Di ba ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo eh. Kung alam mong mahiyain ka, unti-unti tanggalin mo yung pagiging mahiyain mo. 'Di ba? Kasi si upline kasi hindi naman yan laging nandiyan talaga eh. Si upline siya yung mag-guide sa'yo, magtuturo sa'yo. Pero syempre, marami din yang tao. 'Di ba? So hindi pwede na mahiya ka mag-explain ng business kasi baka iniisip mo na hindi ka pa sanay, 'di ba? Kailangan dito matuto ka mag-adjust ng sarili mo. I-adjust mo yung sarili mo, i-adjust mo yung kung ano yung kulang sa'yo, aralin mo. Alam mong kulang eh, di ba? So dapat alamin mo kung paano mo siya matututunan. Kung ano yung kulang sa'yo, kung ano yung kailangan mo, aralin mo. Dapat willing ka na matuto at mag-adjust sa ganitong klase ng negosyo. Okay? Bawal pong maarte. Okay po? Gising pa ba kayo? Number 3. So more on lang naman tayo dito eh, real talk. Okay, real talk. So pero dapat itong lahat ng sinasabi dito kasi magagamit mo to sa negosyo natin. Bago ka man o luma ka man, 'di ba, leader ka man, magagamit mo siya sa negosyo natin. So dapat i-take mo to as positive na makakatulong sa iyo. Okay? So number 3, work hard and be a leader. Wait lang. Yan. So, kailangan dito, kung gusto mo talagang yumaman ka, kailangan maging leader ka. Kailangan maging masipag ka. Kailangan mo mag-step up. Okay? Kailangan mo mag-step up. Kailangan, kung ano yung ginagawa ng mentor mo, ng mga mentor natin, kailangan nagagawa mo na rin siya. Unti-unti, step up mo yung sarili mo. Hindi kasi pwede na lang tayo, yung taga-nood lang, taga-kinig lang. Gusto mo ba ganyan ka? Tumagal ka ng ganyan? Siyempre hindi. Diba? Kung gusto mo dito makabuo ng malaking grupo, kailangan mo maging leader. Kung gusto mo ditong kumita ng malaki, kailangan mo maging leader. Kailangan mo sipagan. Kung ano yung nakikita mo sa upline mo, dahil copy business tayo, pwede mong gayahin yan. Kung ano yung nakikita mo sa upline mo na ginagawa niya, lahat ng awards na nakukuha niya, maganda gayahin mo yan. Mag-step up ka. Step up mo yung sarili mo, yung level mo, mag-level up ka. 'Di ba? Hindi pwede na lagi ka lang nakikinig dito, hindi pwede na nag-stay ka lang as distributors, 'di ba? Siyempre alam ko kung bakit ka dito sumali kasi gusto mong kumita ng malaki. 'Di ba? Alam ko gusto mo rin makabuo ng malaking grupo. So paano mangyayari 'yun? Mangyayari 'yun kapag ka naging leader ka. Pagka nag-step up ka, pag nilevel up mo yung sarili mo, pag naging willing ka na matuto, pag inaral mo yung negosyo, kailangan kasi dito may kusa ka may kusa kang aralin yung negosyo. Hindi lahat dapat hihintayin mo yung upline mo na ituro sa'yo. Kailangan dito, kusa ka na naghahanap ng resource. Halimbawa, sa YouTube, di ba? Maghanap ka sa YouTube ng mga makakatulong sa'yo regarding sa leadership. 'Di ba? Makinig ka ng mga motivational. 'Di ba? Yung mga yung mga mentor natin na yung mga malalaking kumita ngayon nagba-vlog. Yan sila Ray Potestad, 'di ba? Sila Tere Herona. 'Di ba? Yan yung mga dapat ini-stock mo din. Kasi marami ka talaga matututunan sa kanila. Yung mga may YouTube sila, panoorin mo. Kasi kailangan nga matuto ka. I-level up mo yung sarili mo. Wag mo lang hintayin lagi si upline na kung ano lang yung ituro niya, yun na yun. Hindi kasi pwedeng ganon. Kailangan meron kang sariling palo. Kailangan meron kang sariling pusa dito. Kasi kailangan nga maging leader ka. Hindi naman ganon kabilis ang pagiging leader, pero
kailangan mo lang talagang i-level up yung sarili mo, aralin mo kung paano siya nangyayari. Nandiyan yung mentor mo, tuturuan ka niya, i-guide ka niya, pwede mong gayahin lahat ng ginagawa niya kasi copy business po tayo dito. Okay? So, ano ka, step up ka lang. Okay? And syempre, number 4, don't give up. Yan. O, di ba nakikita mo naman yung, ano ba tong ano na to? Sinasakal, ay kinain niya yung, ano ba to? Palaka. Pero, yung palaka, lumalaban pa rin. Di ba? Hindi siya nag-give up, pero kinain na siya ng buong buo. Di ba? So, dito, sa negosyo natin, wala po akong nakitang yumaman na nag-give up. Lahat po ng mayaman dito, lahat po ng nag-1 milyon dito, nagtuloy-tuloy lang po yan. Wala pong umayaw. Wala pong nag-quit. Kaya kung ako sa'yo, nandito ka na rin lang sa negosyo na to, tanggalin mo na yung salitang quit sa isip mo. Tanggalin mo na yung salitang quit dyan sa bibig mo. Dapat hindi lumalabas yung salitang quit na yan. At hindi rin yan pumapasok sa isip mo. Yung salitang quit at yung give up. Wag na wag kang mag-give up kahit na anong mangyari dito, kahit na anong maranasan mo, kahit na anong negative yung dumating sa'yo, kahit na anong pagsubok yung dumating sa'yo, wag na wag kang mag-give up. Okay? Kasi nasa dulo ang premyo. Kaya dapat, kung ano yung nararanasan mo ngayon, ituloy-tuloy mo lang yan. Lagi kang tumingin kung ano yung pupuntahan natin dito. Napakaganda po ng future natin dito. Diba? Ako, 4 years na ako dito. Pero still, nandito pa rin. Kasi nga, wala akong balak bumalik sa pagiging empleyado. Gusto ko kasing marating kung ano yung mga nararating ng mga nag-1 milyon ngayon, yung mga mentors natin, kung ano yung nangyayari sa buhay nila, alam ko na mangyayari din yun sa akin. At sa inyo, dapat ganun din ang mindset mo. Alam mo dapat na yung kung ano man yung nararanasan ng mga mentor natin ngayon, kung ano man yung kinikita nila ngayon, kikitain mo din yun. Wag na wag ka lang titigil. At wag na wag ka lang mag-quit. Don't give up. Kasi napakaganda po ng future natin dito. Kailangan mo lang panghawakan kung ano yung nakita mo dito. Kailangan mo lang paniwalaan. Kailangan magtiwala ka lang din sa sarili mo. Magtiwala ka dun sa taong nagdala sa'yo dito. Magtiwala ka lang dun sa grupo natin, sa sistema natin na napakaganda. 'Di ba? Magtuloy-tuloy ka lang kung ano yung lahat ng dreams mo, hindi po imposible na makuha mo dito. Lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong bilhin, makukuha at makukuha mo po yan dito. Wag na wag ka lang titigil. Kahit na anong mangyayari, whatever it takes. Don't give up. Ayan, yung kanina kong sinabi, step up. Yan, step up ka. Step up ka, maganda, unti-unti. Kung ano yung nakikita mo sa mentor mo na ginagawa niya, unti-unti gayahin mo na. Kung meron ka ng grupo, malaki na yung grupo mo, pwede ka na magpa-gathering, 'di ba? Mag-start ka sa gathering, mag-start ka na mag-meeting, 'di ba? Mag-take ng awards, kailangan kasi nag-hit ka ng awards para at least nagle-level up ka, nag-i-step up ka sa pamagitan din ng pagkuha ng mga awards, sakutin mo yung awards. 'Di ba? Hindi lang sa saviors, pati dun sa awards natin sa company natin, napaka-importante po ng awards natin sa company. So dapat 'yan, iniisa-isa mo. Dapat 'yan, isa yan sa mga kasama yan sa mga goals mo, ang pagkuha, ang pag-hit ng awards ng company natin. 'Di ba? Step up ka na i-handle mo yung grupo mo, na pangunahan mo na yung grupo mo, na ma-meeting mo din sila, gaya ng ginagawa sa'yo ng mentor mo. Kung mini-meeting ka ng mentor mo, step up ka. Kung may grupo ka na, i-meeting mo din sila, kausapin mo din sila. Kung malaki na yung grupo mo, kagaya ng mentor mo, magpa-mentoring ka na rin. Di ba? Kasi iba kasi pag nag-step up ka, ikilalanin ka as leader talaga ng mga grupo mo. Iba kasi pag ikaw na mismo yung nagtuturo sa grupo mo, hindi ka na nakaasa lagi kay upline. Kumbaga meron ka ng sariling palo, 'di ba? Sariling galaw, 'di ba? May sarili ka ng desisyon. 'Di ba? Napaka-importante kasi dito na mag-step up ka. Kasi nga, kung gusto mo nga maging leader, kailangan mag-step up ka.
para nakatingin din sa iyo yung lagi kasi yung mga grupo mo, lagi kan nilang tinitignan. So dun sa pagiging step up mo sa pamamagitan niyan, diyan unti-unti nakukuha mo rin yung pangarap sa pagiging step mo. Okay? Kagaya ngayon, 'di ba? Ang dami nating leaders dito. Ano na, talagang nag-i-step up na mga subgroup. Biruin mo 'yun, may kanya-kanya na silang meeting, may kanya-kanya na silang mentoring, 'yun yung step up. Kasi nga, talagang itinatayo nila yung grupo nila, ipinapakilala nila yung grupo nila eh. 'Di ba? So, ganun lang. Ganun lang yung gagawin natin. Mag-step up lang tayo dito para lalong lumaki yung grupo mo, para lalo kang makilala ng grupo mo, kailangan mo talaga mag-step up. Okay? Yan. 1 by 10 by 100. Kung ibig sabihin yan, ikaw, iduduplicate mo yung sarili mo, di ba? Ikaw, magsisimula sa'yo hanggang sa makabuo ka ng leaders mo, kailangan mo lang ng 10 leaders. Left and right lang naman yan eh. 1 by 10 by 100. Yung 10 leaders mo, bumuo ka ng 5 leaders mo sa left, 5 leaders mo sa right. So left and right mo, tigpa 5 leaders. Yung mga leaders mo na yon, bubuo din sila, tulungan mo din sila makabuo ng kanya-kanya nilang leaders. Tigsa 10 din sila. Biruin mo yun. Sa 10 na yun, magiging 100. Tapos sila din, yung mga yon, yung mga leaders mo, bubuo din sila ng kanya-kanya nilang leaders hanggang sa dumami ng dumami. Yun yung 1 by 10 by 100. So, kailangan mo mag-duplicate ng sarili mo. Kailangan mo mag-create ng leaders. Kailangan mo magparami. Hindi kasi pwede na ikaw lang mag-isa. Mahihirapan ka sa negosyo na to kung gagawin mo lang siya mag-isa. Kailangan mo talaga magparami. Kailangan mag-create ng grupo mo, ng leaders mo. So, 1 by 10 by 100. Dapat isa po yan sa mga ginogol natin na gawin natin sa grupo natin. Ang magparami. Magparami na mag-create ka ng maraming leaders. Okay? Kasi pag nag-create ka ng maraming leaders, dyan na magsisimula yan. Dyan na magsisimula na unti-unti, lalaki yung grupo mo, lalaki yung income mo, unti-unti makukuha mo yung mga pangarap mo. 'Di ba? Sa pamamagitan ng 1 by 10 by 100, pagpaparami. Kasi diyan ka po male-leverage. 'Di ba? Meron tayo dito tinatawag na leverage. Male-leverage ka dito kapag naka-create ka ng malaking grupo. Wala po ditong na-leverage na mag-isa lang. Leverage nga eh. 'Di ba? Hindi ka male-leverage dito kung mag-isa ka lang at hindi ka na-create ng maraming grupo or malaking grupo or mga leaders mo. Kailangan mo pong mag-duplicate, mag-create ng maraming leaders. Okay, para darating ang time, darating ang araw, kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Yun po yung leverage. Pagpaparami po. Okay? Yan. So, ito mga real talk na lang to So, there is no such thing as overnight success or easy money. If you fall, do not be discouraged. Try again. When you do well, do not change your ways. Wala po, etong negosyo natin, hindi po tayo easy money. Okay, hindi tayo overnight success na sumali ka ngayon, bukas mayaman ka na. Wala pong ganun. Wala po tayo ditong sa labas, baka kasi sa labas marami, gusto nila easy money lang eh. Yung tipong pagka nag-invest sila, bukas may makukuha na kagad sila. Tumubo na agad yung pera nila. Malaki na kagad kinikita nila. Kung gusto mo talagang kaya nga marami naloloko eh. 'Di ba? Kaya nga marami na-i-scam kasi marami nag-i-easy money lang. Dito sa atin, etong pinasok mo, hindi po to easy money. Ano po tong negosyo natin? Napaka-legal nito, 100% legal po tayo. So talagang dito, hindi tayo easy money, kikilos ka talaga. Kailangan mong kumilos, kailangan mo siyang seryosohin. Hindi porket na-discourage ka, isaayaw ka na. Kailangan mong hanapin yung sarili mo kung saan ka magaling. Kailangan mo makita yung sarili mo kung saan ba saan ka ba effective way na para gawin mo yung negosyo. So dito, kailangan trabahuin natin yung negosyo. Tatrabahuin mo talaga siya. Hindi po tayo easy money dito. Wala ditong instant millionaire. Lahat po ng naging milyonary dito, trinabaho po nila yan. Kumbaga, kumilos sila. Diba? Walang naging tamad. Walang tamad na milyonaryo. So dito, tatrabahuin mo talaga. Wala po tayong easy money dito.
Walang overnight success. So real talk, ang oras mo ay ginto. Huwag mong aksayahin sa taong walang pangarap at sa mga taong di naniniwala sa'yo. Next agad. So ibig sabihin, kung meron ka na encounter ng mga ayaw, wag ka nang magmuni-muni, wag ka nang ang tawag dito, ay yung baka mamaya malungkot ka pa isang araw, 'di ba? Damdamin mo, mag-imo-imo ka dahil lang sa isang tao, dahil lang ni-reject ka niya, dahil lang di siya naniwala sa iyo. Lalo na kung kamag-anak mo 'yan, nire-reject ka. 'Di ba? Baka mamaya nag-imo-imo ka na diyan, hindi masisira yung buong araw mo. 'Di ba? Pagka merong tao ayaw niya, next agad, ang daming tao diyan eh. At dami mo pa pwedeng kausapin. Huwag ka mag-stick sa isang tao na ayaw naman, huwag mong ipagpilitan. Next ka agad. Dapat ganun ka. Dapat kung ayaw, next. Kung ayaw, next. Bunot ka lang ng bunot. Para siyang para siyang baraha. Di ba sa baraha, meron tayong 4 na alas? So bunot ka lang. Kapag ayaw, bunot uli, bunot uli, bunot uli. Hanggang mahanap mo yung 4 na alas mo. Kailangan mong hanapin yung 4 na alas mo, hindi sila yung lalapit sa'yo. Kailangan hanapin mo. Okay, huwag mo aksayahin yung oras mo sa mga taong ayaw. Huwag kang magmukmok sa dahil ayaw niya sumali, kamag-anak mo ayaw sumali, ayaw maniwala sa'yo, nanay mo ayaw maniwala sa'yo, kapatid mo ayaw maniwala sa'yo, 'di ba? Asawa mo ayaw maniwala sa'yo. Huwag kang magmukmok dahil lang doon. Kailangan mong ilaban yung mo, pangarap mo, ilaban mo yung sarili mo, hindi pwedeng dahil ayaw nila, ayaw mo na rin. 'Di ba? Hindi pwedeng dahil sa kanila, madi-discourage ka rin. 'Di ba? Dito, kung mahal mo talaga yung pamilya mo, kailangan ipaglaban mo yung pangarap mo. Okay? So, always next agad. Pag ayaw, pag negative, next agad. Go to next tayo. Yan. Yan. Real talk, marami ang galit sa networking dahil hindi sila kumita. Pero ang totoo, after nila magbayad, wala silang ginawa. So, marami po akong na-encounter na ganyan. Na sumali lang, naghanap ng income. Sumali lang, akala yata pagsali niya mayaman na siya. Hindi po tayo ganun. Kung bakit marami ditong bakit nasisira yung natin, yung negosyo natin, dahil meron ditong mga sumasali na feeling nila pag sumali sila mayaman na sila. Wala namang ginawa. Naghahanap ng income, wala namang ginawa. Tanungin mo siya, yung mga nagsasabi sa labas, ako, sumali ako dyan, wala naman nangyari sa akin dyan, ako, sumali ako dyan, di naman ako kumita dyan eh. Sabi nila, yayaman, di naman ako yumaman dyan eh. Bakit? Tanong mo sa kanya, bakit? Ano ba nangyari? Ano bang ginawa mo? Nag-invite ka ba? Hindi. Ano bang ginawa mo? Wala. Sumali lang ako. O di wow. Di ba? So, hindi porket sumali ka dito, mayaman ka na. Wala nga instant eh. Hindi nga tayo instant millionaire eh. Hindi tayo easy money. So, hindi porket sumali ka ngayon, bukas mayaman ka na. Ito talaga tinatrabaho po to. Kasi nga legal po tayo. Kung bakit natin siya tinatrabaho, kasi nga legal po tayo. Hindi po tayo easy money. So, don't expect na pagkasali mo, mayaman ka na. Yung pag-income po ng malaki dito, step by step po yan. Sa umpisa, maliit lang, maliit, hanggang sa lumaki ng lumaki. Ganun po siya. Wala pong instant na 1 million agad next. Sumali ka ngayon, tomorrow kumita ka agad ng 100,000. Next month kumita ka agad ng million. Wala pong ganun. So dapat dito aaralin mo talaga muna yung negosyo. Kailangan mo aralin yung negosyo. Kailangan mo malaman yung pasikot-sikot ng negosyo mo. Okay? Kailangan mo siyang trabahuin. Kailangan mong kumilos. Hindi pwedeng sumali ka lang at wala ka nang gagawin. Hindi pwedeng sumali ka lang, hindi ka naman nagte-training. 'Di ba? Hindi mo inaalam yung negosyo mo, kung anong klaseng negosyo 'to. Hindi pwedeng sumali ka lang. Kailangan alamin mo yung negosyo, aralin mo siya. Alamin mo yung pasikot-sikot ng business. Makinig ka sa upline mo. 'Di ba? Matuto kang makinig at matuto kang sumunod. Lalong-lalo na kung bago ka pa lang. Okay? Yan, real talk. Ang totoo sa networking, sa simula kailangan mong mag-invest ng maraming oras para sa maliit na kita. At once nakapag-build ka na ng magandang foundation or grupo, mapapansin mo
mapapansin mo na lang na mas malaki na ang iyong kita kumpara sa oras na binibigay mo. Ibig sabihin po niyan, sa umpisa, kailangan mo talagang mag-invest ng maraming oras. Kailangan mo itong bigyan ng oras. Hindi pwede na kung kailan mo lang gusto. Hindi pwedeng once a week lang. 'Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan, sa umpisa kasi, kailangan mo talaga dito, kung gusto mo talaga ma-leverage ka, kung gusto mo talaga makabuo ka ng malaking grupo, sa umpisa, laanan mo to ng maraming oras. 'Di ba? Kung yung trabaho mo, nilalaanan mo ng oras para sa minimum lang, ito, pagyaman po yung pinag-uusapan natin dito. 'Di ba? Future mo, yung nakasalalay dito. So, hindi po to pang minimum lang. Kung yung trabaho mo, nilalaanan mo ng maraming oras, yung seryoso mo, dapat ganun ka din dito. Bigyan mo din to ng maraming oras. Kasi 450,000 nga yung pinag-uusapan natin dito a month na pwede mong kitain 'Di ba? Tapos bibigyan mo lang siya ng 1 hour. Bibigyan mo lang siya ng 2 hours para sa 450,000 na pinaglalaban mo dito. 'Di ba? So kailangan mo siyang bigyan ng maraming oras. 'Di ba? Kailangan mo siyang laanan. Laanan ng oras talaga. 'Di ba? Para at least sa umpisa, maliit pa lang. Kung kumikita ka dito, maliit pa lang yung kinikita mo, okay lang po 'yan na kumita ka ng maliit sa umpisa. Kasi nagtatanim ka pa lang 'Di ba? So okay lang po 'yan sa umpisa, maliit ang kinikita mo, pero along the way, habang patagal na patagal at ginagawa mo yung negosyo, ginagawa mo ng tama yung negosyo, siniseryoso mo yung negosyo, unti-unti, mapapansin mo, lumalaki yung grupo mo, nakakabuo ka ng malaking grupo, pati yung kita mo, lumalaki na rin, hanggang sa unti-unti, konti na lang yung binibigay mo ng oras, pero yung income mo, palaki ng palaki. Ganun kaganda yung negosyo natin. Sa umpisa, kailangan mo lang maglaan ng maraming oras, pero along the way na ginagawa mo yung business, paunti ng paunti yung oras na nilalaan mo, pero yung income mo, palaki ng palaki. So, yung mga nangyayari po sa mga top earners natin ngayon, mga international top earners natin ngayon, gaya ni Ray Potestad, nila Tere Herona, di ba? Kung bakit sila nagmi-million ngayon, kung bakit sila kumikita ng malaki ngayon, nagbigay sila ng maraming oras dati. Pero ngayon, meron na silang time freedom, meron pa silang financial freedom. So, yun po yung tinatrabaho natin dito. Time freedom and financial freedom. Na balang araw, male-leverage ka, balang araw, darating ang time, kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Ganun po kagandang negosyo natin. Unlike sa trabaho mo, kahit na mag 10 years ka dyan, mag 20 years ka dyan, naku po, hindi ka po male-leverage dyan. Malabo po ang pagyaman. Pero dito, ilaan mo yung oras mo, seryosohin mo to, sure na sure ako sa pagyaman mo. Yan. So, wag kang mapagod sa sarili mong negosyo dahil dati ka namang masipag sa negosyo na kailanman hindi magiging sa'yo. So, yun. Kung ngayon, napakasipag mo sa trabaho mo, di ba? Alam mo naman na hindi magiging sa'yo yan. Napakasipag mo dyan, binibigay mo yung buong oras mo dyan, baka mamaya 24 hours mo, nandiyan ka na sa trabaho mo, sinisipagan mo, ginagalingan mo masyado, 'di ba? Na hindi naman kahit kailan hindi magiging sa'yo yung negosyo na yan. So kung diyan masipag ka, kung diyan matyaga ka, dapat ganun ka din dito sa negosyo mo. Dapat gawin mo rin yan dito sa negosyo mo. Kasi dito nga, tulad ng sinabi ko kanina, dito, ikaw magpapayaman. Sarili mo yung payayamanin mo. Ang makikinabang nito, pamilya mo. Pag yumaman ka dito, pati yung pamilya mo, yayaman din. 'Di ba? Pag nakuha mo yung pangarap mo, pati yung sa pamilya mo, mabibigay mo din yung pangarap na gusto mo para sa kanila. 'Di ba? Samantala sa trabaho natin, real talk, kahit na mag 10 years ka pa diyan, mag 20 years ka pa diyan, hindi ka po kikita ng 1 milyon isang buwan sa empleyado. Pero dito, pag ito sineryoso mo, 1 to 5 years, kung magkalahating milyon ka, hindi na masama. 1 to 5 years na seryosohin mo yung negosyo, di ba, darating ang time, kahit wala kang ginagawa, kikita ka. Kailangan lang ituloy-tuloy mo siya. Seryosohin mo to. 1 to 5 years, hindi ka lang mayaman. Sobrang yaman mo. 1 to 10 years, hindi ka lang mayaman. Magiging bilyonaryo ka dito. Grabe kaganda ng negosyo natin. Kailangan lang talaga na seryosohin mo to.
Kailangan lang talaga sipagan mo dito. Kailangan lang talaga bigay mo lang din yung puso mo dito sa negosyo na to. Kailangan lang talaga mahalin mo yung negosyo natin. Gaya ng pagmamahal mo dyan sa trabaho mo, kung nagtatrabaho ka ngayon. Kailangan lang talaga maglaan ka dito ng oras. Huwag mo siyang tignan na na part-time lang. Huwag mo siyang tignan na extra income lang. Kasi hindi po pang extra income yung ibibigay sa'yo dito ng negosyo natin. Biruin mo, yung kikitain mo sa trabaho ng 1 taon, kaya mo siyang kitain dito ng 1 buwan lang. Yung kikitain mo sa trabaho mo ng 1 buwan, kaya mo kitain dito ng 1 araw lang. 'Di ba? So anong gusto mo? Magpakapagod ka ng 1 taon para kitain mo yung 100,000? O dito, ibigay mo yung puso mo, ibigay mo maging seryoso ka dito. Yung 1 taon mo diyan sa trabaho mo dito, kikitain mo sa 1 buwan lang. Nakasave ka ng oras, nakasave ka ng energy mo, 'di ba? Ang dami mong na-save pag ito sineryoso mo. Yung 10 years mo diyan sa trabaho mo, kaya mong kitain dito yun ng 1 taon lang. So bakit ka maglalaan ng 10 taon sa trabaho? 'Di ba? Magpapakapagod ka sa trabaho. Kung kaya mo naman siya ditong kitain ng 1 taon lang, yung kikitain mo ng 10 years sa trabaho mo. 'Di ba? So, dapat lang din, alam mo dapat yung priority mo, alam mo dapat yung pagkakaiba ng negosyo natin dyan sa trabaho mo. Dapat yun yung maintindihan mo. Yan. So, tanim ka lang ng tanim. Huwag kang titigil. Sa ngayon, parang naiisip mo, walang napupuntahan ang ginagawa mo. Darating ang panahon, lulutang ka sa dami ng bunga ng paghihirap mo. Ang malupit pa, uusbong yon sa panahong hindi mo inaasahan. Kumbaga, yung ginagawa natin ngayon, kung ngayon, invite ka ng invite, okay lang po yan. Kasi dyan, sa ganyang paraan, sa pag-share natin ng business, yan yung paraan natin para magtanim. Tanim ka lang ngayon, ibigay mo lahat ng effort mo, ibigay mo lahat ng time mo. Diba? Hindi naman lahat ng time. Kumbaga, bigyan mo siya ng time, seryosohin mo siya, magtanim ka, kumausap ka, i-share mo yung business, damihan mo ng kausap, kasi lahat po ng yan yung pagtatanim. At darating ng time, para ka nagtatanim dito ng mangga, darating ang time, hitik ang bunga. Hindi mo na mapipigilan yung bunga, hindi mo na mapipigilan yung pagdami ng income mo, hindi mo na mapipigilan yung paglaki ng grupo mo. So, dapat sa ngayon, tanim ka lang ng tanim. Huwag kang mapagod, huwag kang magsawa sa pagtatanim. 'Di ba? Wala naman kasing namunga agad na hindi nagtanim. Meron bang bunga muna bago nagtanim? 'Di ba? Parang yung mga sa farmers, 'di ba, pag nagtatanim sila, i-nurture nila, 'di ba? Ay inaalagaan nila, ganun din dito. Ganun din yung gagawin mo. Magtanim ka lang, alagaan mo yung mga ibig sabihin yung mga naniniwala sa iyo, yung mga pinag-sharean mo ng business, na naniwala sa iyo, alagaan mo 'yan. Kasi dadami yan. Hanggang sa dumating ang time na para na siyang magiging na yan, mangga, na hitik ang bunga na hindi mo na maawat. Hindi mo na maaawat yung bunga sa dami. Biruin mo yun, sa dami ng bunga, parang mangga, hindi mo na maubos-ubos. 1,000,000 isang buwan, grabe no? 1,000,000 isang buwan, ano kayong gagawin mo sa 1,000,000 isang buwan? Diba? Grabe, dapat yun na yung naka-mindset sa'yo, doon tayo papunta eh. Ang mag-1,000,000 isang buwan ka dito, ano kayang bibilin mo nun? Diba? Ano kayang ipapatayo mo? Magkano kaya yung ipapatayo mong bahay nun? Ilang kaya yung sasakyan na mabibili mo nun? Baka mamaya pag nag-1,000,000 isang buwan ka, monthly meron kang bagong sasakyan. Diba? Baka mamaya pag nag-1,000,000 isang buwan ka na, makabili ka na nung pangarap mong bahay, makabili ka na nung yung pangarap mong paupahan, kung ano man yung pangarap mong negosyo sa labas, di ba? Pag nag-1,000,000 ka na isang buwan, nako, di ko na alam kung paano mo gagastusin yung 1,000,000 isang buwan. Gaya ng nangyayari sa mga grand upline natin ngayon, na sobra grabe, di ba, hindi naman sila talaga tapos sa pag-aaral, pero biruin mo, yung kinikita nila kalahating milyon, 300,000, di ba? 800,000, 1,000,000, grabe no? So wala po kasi yan sa kumbaga wala talaga yan sa natapos. Hindi kailangang matalino, hindi kailangang magaling dito. Ang importante lang talaga nagagawa mo ng maayos yung negosyo natin. Ang importante dito yung nakakapagtanim ka talaga.
para meron kang anihin. Okay? Yan. Yan. So, eto, totoo to eh. Kahit mag-training ka araw-araw, kung di mo i-apply, wala din. So, kung kahit na, ang training natin, guys, everyday may training po tayo. May training tayo sa grupo natin everyday. May training din tayo sa company everyday. Di ba? Pero kahit na umattend ka ng umattend araw-araw sa training, simula hapon hanggang gabi, kapag lahat yan na-attendan mo, pero hindi mo naman ina-apply, useless po yan. Baka mamaya nagte-training ka, labas, pasok dito, labas sa kabilang tenga, wala din yan. Useless lang din po yan. So dapat dito, pag nagte-training ka, lahat ng natututunan mo sa training, dapat ina-apply mo. Dapat ginagawa mo. 'Di ba? Dapat sinusubukan mo siya. I-apply mo sa sarili mo. Lahat ng natututunan mo. Hindi kasi pwede na magte-training ka lang para lang masabing magte-training ka. Dahil magte-training ka dahil sinabihan ka lang na-apply na magte-training ka. 'Di ba? Parang napilitan ka pa. Kailangan dito may kusa ka sa pagte-training. Kailangan dito seryosohin mo yung training. Kung bakit tayo nagte-training? Kasi nga, marami pa tayong kailangan malaman. Kailangan kasi yung kaalaman natin, patuloy yan. Tuloy-tuloy yung kaalaman mo, yung natututunan mo dito. Dapat dito kasi, lalong-lalo na pagbago ka, dapat dito, uhaw ka sa kaalaman. Uhaw ka. Lagi kang uhaw. Kami nga eh. Lalo na yung mga mentor natin, di ba? Sila nga mga mentor na eh. Pero alam mo, yung nagtitraining pa rin. Gustong-gusto pa rin nila na marami silang natututunan. Di ba? Lalo na tayo. Di ba? Lalo na tayo, mas kailangan nating matuto. 'Di ba? Ako gustong-gusto ko pa rin nagti-training. Lagi pa rin akong excited kapag nagti-training ako sa natin sa company natin. Nako, gustong-gusto ko yung sila Upline Willard, Amarile, Butch Tan. Nako, malulupit na training 'yan. So talagang dapat 'yan hindi mo pinapalagpas. Dapat nagkukusa ka, hindi mo na kailangan na papasukin ka ng upline mo sa training. Baka mamaya tinetext ka pa ng upline mo, chinachat ka pa niya, pasok ka sa training po tayo. Baka mamaya ginaganon ka pa ng upline mo. Naku po, malabo pa ang pagyaman mo niyan kung lagi ka na lang naghihintay na papasukin ka sa training ni upline. Hindi ka magpusa. Kailangan magpusa ka. Pag may nakita kang link, pasukin mo na yan. Pinasa na ni upline sa GC, pasukin mo yan. Huwag mong hintayin na i-message ka ni upline, pasahan ka pa niya ng link. 'Di ba? Nasanay ka na sa kakapasa sa ng link ng upline mo. Napakatyaga talaga ng mga upline natin, lalo na pag bago ka. Tsatsagain ka talaga yan kasi gusto ka niyang matuto eh. Pero dapat may kusa ka. Huwag mo nang hintayin. Nasabihan ka pa na pumasok ka sa training. Sino bang matututo? 'Di ba ikaw? Para sa iyo 'yun. Lahat ng training na to para sa iyo to. Para sa inyo to. Ang training ng company natin para sa atin 'yan. So dapat dito, lagi kang uhaw sa training. Diyan mababago yung mindset mo. Diyan ka mapupuno ng kaalaman. Diyan mo malalaman yung pasikot-sikot sa negosyo natin. Kung hindi ka magte-training, mahihirapan ka dito sa negosyo natin. Paano mo sasagutin yung mga tanong kung hindi ka naman nagte-training? 'Di ba maraming tanong sa labas? Marami kang mai-encounter na tanong. Marami kang makakausap sa labas na marami sa iyong itatanong. Paano mo sasagutin yun kung hindi ka nagte-training? 'Di ba? Maghihintay ka kay upline? Si upline laging sasagot? Paano kung wala si upline? Paano kung busy si upline? At wala kang alam? 'Di ba? So dapat binababad mo yung sarili mo sa training. At hindi lang pinababad, dapat talaga pinapasok mo siya sa puso't isip mo yung pagti-training. Hindi lang siya basta-bastang training lang. Dapat talagang gusto mong matuto. Talagang interesado ka dun sa tinuturo. 'Di ba? Dapat talagang nasa puso't isip mo yung negosyo na ginagawa mo. Dapat mahalin mo. Embrace mo yung negosyo natin. Dapat naiintindihan mo na payayamanin ka nitong negosyo na to eh. Babaguhin niya yung buhay mo, babaguhin niya yung buhay ng pamilya mo eh. So ano pang gagawin mo? Magre-relax? 'Di ba? Magre-relax ka pa ba? Gusto mo bang yumaman pero nagre-relax ka? Hindi pwede kasing ganun. 'Di ba? Gusto mong yumaman pero ayaw mong mag-training. Gusto mong yumaman pero ayaw mong matuto. Gusto mong yumaman pero lagi ka naghihintay na i-chat ni upline para lang mag-training. Wala kang kusa. 'Di ba? Paano kaya yaman? 'Di ba? So kailangan dito talaga
seryosohin mo yung negosyo. Hindi lang basta-bastang training lang. Kailangan talaga, intindihin mo. Intindihin mo yung training. Kung hindi mo siya naintindihan, kung hindi mo siya na-gets, maganda, i-ano mo siya, ulitin mo siya. Pwede mo naman siyang ulitin. Diba? Recorded po lahat ng training natin. Pwede mo po siyang ulitin. May nagsusulat. Yung pagsusulat po sa notebook po yan isulat pag po dito sa screen. So, sino ba nagsusulat dyan? Hindi ko siya matanggal eh. Hindi ko siya alam kung paano siya buburahin. So, yun. Kailangan, pag nagtitraining, i-apply po. I-apply po natin. Wag lang basta-bastang nagtitraining ka lang. Baka mamaya nagtitraining ka, naka-off yung cam mo, yung pala natutulog ka lang. Diba? So, ang training po para matuto, hindi para matulugan. Yan. So, push yourself because no one else is going to do it for you. Si upline, lagi kang tuturuan niyan. Diba si upline, tsatsagain ka niyan. Si upline, sasabihin niya lahat ng sikreto niya. Actually, wala nga kaming sikreto. Lahat naman itinuturo. Si upline, sabihin niya lahat ng kaalaman niya sa'yo, isasalin niya, iduduplicate ka niya. Si upline, lahat yung part namin, gagawin namin. Pero, walang ibang gagawa para sa pagyaman mo, kundi ikaw lang din. Wala po sa amin ang pagyaman mo. Gabay mo lang po kami. Kami lang po yung mag-guide sa'yo dito. Pero kung gusto mo talagang yumaman, nasa sa'yo po iyon. Kailangan mo pong i-push yung sarili mo, na gawin mo ng tama tong negosyo na to, na seryosohin mo tong negosyo na to, na aralin mo tong negosyo na to, kasi hindi po kami magpapayaman sa'yo, kundi sarili mo. Ikaw po yung gagawa ng sarili mo ditong journey, ng sarili mo ditong, kumbaga, kwento ng journey mo dito sa negosyo na to. Kung yumaman ka dito, dahil po yun sa'yo. Kung hindi ka kikita dito, dahil din po yun sa'yo. Kasi kami gagawin lang po namin yung part namin, pero dapat ikaw gawin mo rin yung part mo. Kasi kaming mga upline, willing na willing kaming tulungan ka, willing na willing kaming turuan ka, pero dapat willing ka din na magpaturo at willing ka din na makinig. At willing ka din na gawin mo yung part mo. Kailangan mong i-push yung sarili mo. Walang ibang gagawa niyan. Kahit pa yung may-ari ang mag-talk sa'yo, ang mag-sticker dito, kung hindi mo ipupush yung sarili mo, na gawin mo ng tama itong negosyo na to, na ibigay mo yung part mo, malabo po ang pagyaman mo. Okay? Kailangan mong i-push yung sarili mo. Okay? Dahil walang ibang gagawa sa inyan. Yan. Without rain, nothing grows. Learn to embrace the storms of your life. So, lahat ng nararanasan mo dito, embrace mo lang yan. Lahat ng nararanasan mong hirap, lahat ng nararanasan mong pagod, negative na na-encounter mo, rejection na na-encounter, learn to embrace. Learn to accept, diba? Na part yan ng negosyo natin, na yan ang magpapatibay sa'yo, na yan ang diyan ka magiging batot manhid. Kailangan talaga i-ano mo yung sarili mo diyan eh. Kumbaga, isabak mo ng isabak yung sarili mo hanggang sa hindi mo na maramdaman na naaapektuhan ka na ng mga nararanasan mo. Maging thankful ka na nararanasan mo yung mga struggle dito, na maging thankful ka kung nakaka-encounter ka ng negative na tao, kung nakaka-encounter ka ng rejection, maging thankful ka. Kasi yan yung magpapatatag sa'yo, diyan ka matututo. Diba? Dito sa totoong buhay, hindi ka naman natuto dun sa dun sa kapag lagi kang masaya, diba natututo ka kapag meron kang na-encounter na problema, dun ka natututo. Pagka meron kang meron pagsubok na dumarating sa buhay mo, diba dun ka natututo? Kaya dito sa negosyo natin, dapat dito talaga open yung mind mo na ang mga nangyayari dito sa atin,
negative man yan or positive man yan, kailangan dito embrace mo na siya eh. Kailangan dito tanggap mo sa kalooban mo eh. Na kailangan dito maging positive ka lang sa lahat na nangyayari sa'yo. Sa lahat na na-encounter mo dito, negative man yan or positive, laging always be positive. Lagi mo tingnan yung brighter side. Kasi, ako, mas gusto ko nga yung ganyan, yung nakaka-encounter. Kasi walang thrill ang buhay kung wala ka naman may encounter na problema. Walang thrill, hindi ka matututo. Kung puro saya lang, puro lang sumasang-ayon sa'yo, puro lahat ng kinakausap mo, baka laging sumasang-ayon sa'yo, laging napapasali mo, hindi ka matututo. Sino yung, grabe meron nagdo-drawing. Siguro magaling to mag-drawing. Siguro ang course nito arts. Paint, di ba? So, kailangan lang yun, tama yun, mag-take ka ng risk. Tignan mo yung yung matututunan mo dito sa mga na-encounter mo. Tignan mo yung matututunan mo. Huwag mong tignan yung problema. Ang tignan mo yung matututunan mo. 'Di ba? Kasi lahat ng nangyayari sa atin, meron yung dahilan. May part yan na sa pag-grow natin. Meron kung bakit kailangan mangyari yan sa'yo, kung bakit mo kailangan ma-encounter yan, kung bakit mo kailangan maranasan yan. Kasi diyan, meron siyang part sa'yo na babaguhin. Na kailangan mo maranasan yan kasi merong part sa'yo na kailangan ma-enhance or mabago. 'Di ba na unti-unti diyan makikita mo naman yung sarili mo na along the way na ginagawa mo yung business na na-encounter mo yung mga rejection, tumitibay ka eh. Minsan nga pagtatawanan mo na lang eh. Yung mga tao na ayaw, yung hindi naniniwala sa'yo, darating ang time, tatawanan mo na lang yan eh. 'Di ba sa umpisa, imo-imo ka. Pero kapag marami ka na-encounter, yun yung talagang darating ang time, hindi mo na nararamdaman na nag-iimo ka na eh. Darating ang time, parang wala nang dating sa'yo eh. Pagka-ayaw niya, ayaw mo, di wag. Di ba? Parang ganun na yung dating sa'yo eh. Ang importante na share mo lang yung business eh. Di ba? Kung ayaw nila, go to next. Ganun. Kailangan lang, enjoy mo yung journey mo dito. Enjoy mo na nararanasan mo yung mga ganyan. Kasi maituturo mo din yun sa mga downline mo eh. Kasi pag dumami dito yung yung tao mo, kasi hindi ka naman dito makakabuo ng malaking grupo na hindi mo nararanasan yun. Na yung rejection, hindi mo nararanasan. Kailangan mong danasin yun para makabuo ka dito ng malaking grupo. 'Di ba? So daanan mo lang yun. Kumbaga trust the process lang. Maniwala ka lang na meron ka sa dulo, may magandang premyo ka. Kaya daanan mo lang lahat ng nararanasan mo dito. Okay? Embrace mo lang yan kasi para yan sa pagbabago ng ng mindset mo, ng pagkatao mo, para ma-align lahat. Kaya dapat embrace mo lang yung mga pagbabago na na-encounter mo. Dapat ma-appreciate mo siya and be thankful. Okay? Yan, ang tunay na sikreto, ayan si Idol, si Bossing William, 'di ba? Sabi niya, ang tunay na sikreto sa tagumpay ay pagsisikap at patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali. So every time na nagkakamali ka, adjust ka lang. Every time na may na-encounter ka na hindi mo alam, adjust ka lang, alamin mo. Every time na down ka, adjust ka lang. Bangon ka lang ulit. 'Di ba? Kasi ako sa totoo lang, kung marami na ako na-encounter na ups and downs ang network natin, ang network natin ups and downs yan. So kailangan talaga dito kumakapit ka. Dito sa negosyo natin, hindi to pagalingan. Dito sa negosyo natin, matira mayaman po dito. So kung gusto mo na yumaman, dapat kasama ka dun sa matitira. Kailangan tuwing nagda-down ka, tuwing feeling mo hindi mo na kaya, bangon ka lang ulit. Bangon lang ulit. Kasi every time na malalagpasan mo yan, yung pagsubok na yan, merong naghihintay sa'yo na blessing eh. Every time na nilalagpasan mo yung pagsubok, may blessing na naghihintay sa'yo. Kasi ilang beses ko nang naranasan yan, down, pero bangon lang ulit. Every time na down, bangon lang ulit. Pero sa kabila nun, pagkatapos ng down, meron may blessing na napakalaki
na naghihintay sa'yo, na hindi mo ina-expect na meron palang naghihintay sa'yo na may plano pala si Lord sa'yo na ganito. Alam mo yung iba yung ine-expect mo, pero yung iba yung binibigay niya, mas maganda. Diba? Mas maganda yung ibibigay niya sa'yo, na mas maganda pa dun sa plano mo. Yung hinihiling mo, maganda pa dun sa hiniling mo. Yung ibibigay niya kasi, kung ano talaga yung deserve mo eh. Minsan, akala mo deserve mo, eto lang. Pero hindi mo alam na meron pa pala mas maganda dyan sa naiisip na mas deserve mo. So, yung plano ni Lord, dapat lagi din tayo doon nakatingin. Hindi lang sa plano natin. Kaya wag kang panghinaan ng loob, wag kang mawawalan ng pag-asa, dapat lagi kang may hope sa sarili mo. Kailangan mo yan. Hope. Hindi yung sigarilyo Hope, 'di ba? Kailangan mo ng hope sa sarili mo. Wag kang mawawalan ng pag-asa. Kahit na anong mangyari. Kasi pagsubok lang yan. Kailangan mo lang lagpasan. Ang pagsubok po, hindi po yan mag-i-stay dyan ng lifetime. Lalagpasan mo lang siya. After ng pagsubok, may malaking blessing na nag-aabang sa'yo. Yan. So, ito isa sa mga verse na gustong-gusto ko. Ito talaga lagi ko siyang binabasa kasi yan yung nagre-remind sa akin eh. Sabi nga dito, when the time is right, the Lord will make it happen. 'Di ba? Sabi niya, kasi tayo may kanya-kanya tayong time. Kung ngayon hindi ka pa kumikita ng malaki, may tamang oras para sa'yo. Kung ngayon hindi ka pa na-awardan, meron tamang oras para sa'yo. Kung ngayon wala ka pang malaking grupo, may tamang oras para sa'yo. Kung ngayon hindi mo pa nakukuha yung gusto mong income, may tamang oras para sa'yo. Lahat po tayo may tamang oras na nakalaan para sa atin. Kailangan lang, huwag ka lang mainip, huwag ka lang mainis sa ginagawa nating negosyo. Kailangan lang, ibigay mo lang yung part mo, gawin mo yung part mo dito sa business na ginagawa natin, and lahat ng plano mo, isurrender mo kay Lord. Lahat ng gusto mo, isurrender mo kay Lord, and magtiwala ka lang. Yung faith mo, kailangan hindi yan nawawala. Ang hawakan mo yung faith mo sa Kanya, paniwalaan mo lang na darating ang time, meron siyang nakalaan na magandang buhay para sa'yo. Kung bakit mo nakita tong negosyo na to, may purpose po yan. Kung bakit mo nakilala yung taong nagpasali sa'yo dito, kilala mo man yan o hindi, may purpose po yan. Kung bakit ka nandito, may purpose po yan. Hindi tayo magkakilala dito, pero meron po tayong purpose sa isa't isa. So, ang gagawin mo lang, hintayin mo yung time na para sa'yo. Ibigay mo lang yung part mo. Gawin mo yun ang tama yung business. Okay? So, yun lang po. Sana marami po kayo natutunan na magagamit natin sa negosyo natin, dito sa negosyong ginagawa mo. So, i-apply mo lang po. Kung may natutunan ka ngayon, i-apply mo lang sa business na ginagawa natin and samahan mo ng puso. 'Di ba? Sama mo ng puso kasi kailangan po yan para at least magawa mo ng tama yung business natin. Hindi pwede kasi na puro pera-pera lang ang nasa isip natin. So, samahan mo siya ng puso, ng pagmamahal. Yun lang. So, okay lang ba kayo? O naantok kayo? Inaantok ba kayo? Inaantok na ba kayo? O meron ba kayo natutunan? Ilan daan na ba tayo? So, Upbench, yun lang po. Thank you po sa lahat. Naku, may lovers dito. May lovers in parish dito. Hello po sa lahat, lalo na sa mga bago. May bago. Marami bang bago? Marami yatang bago dito. Ano? Pa-unmute daw si Upbench. Pa-unmute. Nasa akin ba? Pa-host daw po si Upbench. Shout out po sa Hello? Ayan, narinig na ako. So yeah, maraming salamat, Natalie Horado, sa
Napakalupit na real talk. Diba? So, naway kahit paano, diba? Wag di kahit paano, talagang marami kayong matutunan. Kasi lahat yon kailangan mo siyang i-absorb lahat kasi para yun sa'yo. Hindi yung para sa mentor mo, kundi yung para sa'yo. Then, syempre, hindi ko na siya tatagdagan kasi alam ko naman sobrang sulit ang gabing ito. So, mag-ano lang ako. Kumbaga, ang akin lang, chat mo lang muna dyan. Thank you, Apnat. Diba? Kung talagang na-inspire ka, kung talagang marami ka natutunan, chat mo lang, thank you, Apnat Ganda. So yeah, thank you, Apnat Ganda, Apnat Sexy. Oh. Pagbigyan nyo na si Natalie, bisa lang naman yan. Okay, then syempre, thank you din po sa lahat po ng mga umatem. Thank you sa lahat ng mga members na nagbigay ng time para at least matuto ka ngayong gabi ito. Then syempre, lahat lang yan, hindi yung nangyayari kung hindi mo take action. So sabi nga nila, diba? So kailangan mo lang siya take action para lahat ng mga pinag-aaralan mo, lahat yon maging reality. Then syempre, bukas po meron test preview. So wag na wag kang mawawala kasi ang ating presenter, walang iba kundi si Miss Michelle Moreno. So hakot po tayo bukas kasi siguradong pay-in yung guest mo bukas or siguradong pay-in yung follow-up na dadalhin mo bukas. Okay? Then sa Friday, hakot din po tayo kasi ang ating guest speaker sa Friday sa buong grupo ng Saviors, walang iba kundi yung ating ina ng Perseverance, si Miss Natalie Horado. Kumbaga, ikakwenta niyo din yung buhay niya, pagiging MMK, diba? Kung paano siya naging successful. Sa Friday niya, ikakwento lahat yun. Kaya wag na wag kang mawawala. Then, next Tuesday, okay, wag na wag kang mawawala kasi meron tayong Dream Fighters awarding. So, a-awardan natin yung mga pinakamalakas sa lahat ng malalakas sa buong grupo ng Dream Fighters. Congratulations po sa lahat ng mga a-awarda, sa lahat ng mga pasok sa top earner. Diba kasi balita ko yung mga top earner ngayon, hindi na pang Dream Fighters pang buong Saviors na. So, ganun kalakas yung buong grupo natin. Diba? Ganun kalakas yung mga leaders, yung mga top earners sa buong grupo natin. Pang buong grupo pang buong Saviors na sila ma-awarda. Then syempre, yun yan, before tayo matapos, so mag-picture muna tayo sa Upwish. So guys, pa-open po ng camera. Pa-open ng camera. Tapos, ibigay mo na yung todo smile mo. Saan si ano, Ito dong iti. Ayan. Ito dong iti mo, ibigay mo na. Si Mamalo. Mamalo. Saan siya? Wala si Mamalo. Wala yung host natin. Left. Nandiyan siya. Thank you, Mama Lu. Wala siya. Malupit yung ano ko. Nawala ata siya. Ang host natin. Siya masama sa... Nandiyan siya. Ayan o. GP Warriors. Nawala sa sigla sa Pamalo. Wala siya. Hindi ko siya ma-search. Wala siya up na. Nandito ba siya? Ay, sama ko siya sa picture. Wala siya. Dahil wala na signal yan si Mamalo. O, game na. Hello guys. Ayun na. 1, 2, 3. Okay. Wait lang. First page pa lang yan, guys. Wait lang po. I-paste ko lang. Sandali. Ibaba nyo muna. Sandali. Saan ba yun? Ayan na si Mama Lu. Nandyan na. Andiyan na si Mamalo. O, Mamalo. Nasa ka na, Mamalo. Ayan, dito. Wait lang. Ayan. Nasa na si Mamalo? Wait lang. Mamalo. Sama ko si Mamalo. Oh, wala pa din? Wala siya. Wala siya up. Binabagyo sa Pamalo mga alak ka. Binabagyo. Binabagyo yun. O, ulit guys. 1, 2, 3. Yan. Second page. Wala po munang gagalaw. Huwag po muna kayong gumalaw. 1, 2, 3. Grabe ah. Ang gaganda nyo naman. Wait lang. May last pa. Sandali. Silang. 1, 2, 3. Okay. Wait lang po. Last one. Last one na talaga. Oh, okay na po. Ang gaganda nyo. Ang pogi nyo pa. Sige na po. Ayan. Pwede na po nyong ibaba. So, thank you, Wish. Maganda pag naka-open Baka meron yung ka na camera. sabihin, Nat. Meron ka ba i-announce? Tsaka Wish. Ikaw muna, Nat. Ayun. Ulitin ko yung sa inyo, tatlo. Nandito si Mamalo. Mamalo, power 4 ka. Up bench, power 4 ka. 1, 2, 3. Yan, okay na po. Ay, ikaw muna, Mama Natalie. Lu. Baka may announce ka. Gusto ko lang mag-thank you kay Mama Lu.
Oh, yeah. Fast and the Furious. Sunday, wala kaya announce. Fast and the Furious 1 and 2. Ano ba sa Sunday? Ano nga gathering ko sa Sunday? Sunday, syempre, Perseverance. So, may malupit tayong, basta sa Sunday, attend kayo dahil napakalupit ang ating, speaker. Sinong ba speaker namin? Basta napakalupit ng speaker namin doon. Ako, talagang yun, inaabangan lagi yun pag yun nagtutok. Inaabangan. Kaya abangan nyo rin. Yun lang. Yan, Wish. Baka meron kang ina-announce. Ayan. So, hello po. Hello sa inyong lahat, no? So, wala naman akong ibang announcement kundi see you tomorrow kasi ako po yung doon. Tawag doon? Magtotok po bukas. And ano pa ba? Wala na, na-announce na nila. So, abangan natin si Apnat sa Friday kasi iiyak na si Apnat yan. Hindi kasi dahil mapayak si Apbenj eh. For sure ako iyak si Apnat. Kapag kami natong iyak doon ha. Chill ka lang, Apnat. Ako masyadong iiyak doon. Ako yung host sa Friday. Basta huwag niyo akong papaiyak chill lang sa sige. Ayun lang naman sa akin. Ano ngayon, Martes, no? Wala naman. Business preview tomorrow. Mas maganda hakot lang. Before tayo matapos, mag-pray po muna tayo closing prayer. Mag-ingay lang siguro tayo. Si Kay Dick Up, birthday niya kasi ngayon, pwede yata siyang mag-closing prayer. Si Kay Dick po. Kay Dick, mag-closing prayer ka. Dahil birthday mo, Kay Dick. Birthday po ni Kay Dick. Kaya meron po siyang paano dito. May paano ba tawag? Ay, wait lang, hindi siya naka-host. Meron siyang pa si Kay Dick? Ano nga ito, Kay? Ano yung? Kay LB mo na lang. Mernop. Ayan, ito po si Kay Dick. Meron po siyang on the spot na 250 accounts. Napakalupit. Grabe ka naman, Kay Dick. Kay Dick, go ahead. Mag-break ka na, Kay. Pamigay mo na yung isa. Kay Dick yung Kay, kapadala mo na dito. Yan pa. Salamat sa lahat. Again na. Mag-pray na po tayo para. Thank you. Sige pa, mag-pray na po tayo tungo po ating mga ulo at dami ng prosesyo ng Panginoon sa namaan ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin at muli po kami nagsama-sama. Lord, bigyan mo po sila ng lakas ng pangangatawan at tibay ng isipan para magawa ang business na aming business. Lord, maraming salamat po sa biyaya niyong pinagkaloob sa araw na ito. And Lord, gabayan mo po sila sa lahat ng gagawin at gabayan din niyo po sila sa mga kapahamakan at yun lang po ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Salamat na Espiritu Santo. Amen. Happy birthday, Kay Dick! Ayan. So, thank you, Kay Dick. Happy birthday! Thank you po. Thank you. Thank you po sa lahat. Maraming salamat po, guys. God bless po sa lahat. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, Apnat. Maganda po ng pagtangan. Happy birthday to you. Bye, guys. Gain na muna kami ni Kay Dick. Happy birthday! Sa lahat ng may birthday, happy birthday! Bye-bye. Kay Dick, birthday ka ba talaga? Joke lang yun. Thank you, guys. Maraming salamat po sa lahat ng umaten. God bless po.